kababayan, no? Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Tila po yung mga bataan po ni Martin Romualdez, ha? Yung mga congressman po natin na mga bata po ni Martin Romualdez, tila aminado na, suko na po na sila ay magiging talunan. Yung mga senatoriables nito ni BBM ay tila inaamin na po nila na matatalo sila ngayon dahil katwiran na lang po eh. Nangangatwiran na po. Pag nangangatwiran ka na kung bakit ka matatalo, eh malamang aminado ka na natalo ka, no? Isa po sa kinakatwiran nila, ito pong pagka-alarma nila dito po sa tinatawag nilang mga fake accounts na pumupuri daw po kay Pangulong Duterte. Alam niyo, nakakatuwa, no? Ngayon, etong mga political analyst din natin, sira na naman po, no? Seryoso na naman to si ano nang ang pangalan nitong political analyst na laging naiimbita? Yung kabarila ni Pinoy. Ito po si Kalbo. Si Ronald Llamas. Yan. No? Alalang-alala po si Ronald Llamas. Hindi po sila makapaniwala. No? Hindi po nila matanggap na yung double digit po ang binagsak ng approval and trust rating nito ni BBM at double digit din po ang inakyat ng popularidad o ng trust rating at approval rating nito ni BP Sara. Sirang-sira po sila, no? Hirap na hirap po silang i-analyze. Hirap na hirap po silang i-analyze ito pong mga nangyayari sa kasalukuyan. Kaya siyempre, magre-resort na lang po yan na battle of narratives. Yan po ang mga pag-uusapan natin. Susuriin po natin, no? Pag nagte-take notes po akong ganito, inisa-isa natin yung mga nakakalimutan nila. Kasi pinasisimple lang nila yung mga, minsan yung mga talakayan, no? Nakakalimutan po nila na e-factor. Lagi po kasi, akala po kasi ng mga to, wala talagang Duterte, wala talagang mga supporter si Pangulong Duterte. Pero may mga magaganda po silang mapupulot. Hindi po tayo makakapulot na magandang asal sa kanila. Pero makikita po natin na tila sila ay umaamin na ito pong 2025 election ay matatalo po ang mga senatoriables ni BBM. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan natin. No? Pag-usapan agad natin. Ito po, yan, nagpapalabas na naman ng mga walang katapusang mga press conference itong mga congressman. No? Sabi po ng mga house leader, express alarm. Sila po ay naalarma over reports of fake accounts on social media praising former President Rodrigo Duterte following his arrest, saying the scheme was a threat to democracy as they urge candidates to play fair. Kita nyo hindi ibang uri na po ngayon, no? Yung mga binabanatan po nila ngayon, yung mga pumupuri po, no? Yung mga pumupuri po kay Tatay Digong. At marami raw po rito ay fake accounts. Tuloy natin, Reuters. Kita nyo? Nasa Pilipinas po tayo, pero ang kinukot po nila ay mga taga-ibang bansa. Citing research from Israel-based Kayabra. Mahihilig po silang mga makinig sa mga sa mga pagsusuri ng mga research. Mahilig po yung mga yan makinig sa mga research.
Napakasimple lang naman po. O, sige, basahin muna natin bago natin tirahin. Reuters citing research from Israel-based Kayabra recently revealed that a third of accounts on social media platform X, Twitter po, mostly praising Duterte and lambasting the court, were fake. Yan. Okay. Marami daw po sa mga account sa platform na X, yung dati pong Twitter, ay mga fake account. Tapos, tuloy pa natin. Sayabra CEO noted that the fake networks didn't just show up, they shaped the conversation. Ayun. Yan po ang kinukote na nila. Okay. Sa madaling salita, ito po ang kinukote na ngayon ng mga nito ni Aurelio Gonzales, Deputy Speaker. A serious threat to integrity of the country's electoral process. Hindi ko maintindihan. Marami po, ang hirap pong ipaintindi, no? Marami po na mga fake accounts. O hindi nga po fake accounts di ba? Kung fake accounts po yan, ito pong mga platform na to, patutunayan nyo lang na fake, patutunayan nyo lang na yan po ay troll o fake, pwede nyo na ipa-take down yan, di ba? O ngayon, hindi po sapat sa kanila na ipa-take down. Kasi ang dami po na take down. Una nga po pala, gaano po ba karami yung nagtutwitter? Ang alam po natin dito po sa Pilipinas, real talk po tayo. Kaya nga hindi pinatatawag yan Twitter dun sa Tricom di ba? Bakit? Ang pinakamarami pong audience dito sa Pilipinas, Facebook, TikTok, tapos YouTube, bago yung Twitter. Pero pinakamarami talaga sa Facebook at saka sa TikTok. Okay. So kung ang nagsishape po, yung mga fake account po sa X, sa ibang bansa kasi yung Twitter o X Diyan po marami. Pero dito po sa Pilipinas, hindi po halos pinapansin yung X. Konti lang po yung taga-riyan sa X. Di ba? Okay. Ibig sabihin, yung kinakatakutan po nila, katwiran na lang nila yan. No? Katwiran na lang nila yan dahil aminado sila na matatalo po sila sa eleksyon. Kinakailangan po nila na mga twiran na hindi sila makakapag-deliver sa kanilang mga boss. Ito kasing mga congressman na to, napakarami ng binubuhos. Bakit po sila defensive? Bakit po sila nangangatwiran na baka matalo sila? Buti sana kung sinasabi na mga peke sa TikTok o mga peke sa Facebook. Bakit hindi po nila pwedeng sabihin ng mga peking account? Yung mga totoong account nga ng mga pro-Duterte, pinati-take down. Di ba? Mga totoong dahil po dyan sa mga lintik na fact-checker na yan, totoong account ng mga totoong tao na pro-Duterte, pinati-take down nila. Wala pong problema. Gagawa lang uli ng panibago. Di ba? Hindi po angalero yung mga Duterte supporters po, hindi po angalero. Kung ano po ang binibigay ninyong laban, gagawin lang po namin. Ang iyakin, eto talagang mga to, yung mga kalaban po natin. Bakit po panay mga congressman ang nangangatwiran? Na yan daw po. Tignan niya, when bots, trolls, and fake profiles can reach millions of Filipinos after the truth with just a few clicks, democracy itself is under attack. Yan po ang sinasabi ng mga congressman. No? Dahil daw po, umaabot daw po sa millions yung mga Pilipinos na nare-reach nitong mga bots at trolls at fake profiles. Delikado daw po. Totoo ba yan? Ako nga hindi ako. Ang tagal-tagal ko na po, no? Ang tagal-tagal ko nang umaatake sa mga Marcos. Ang tagal-tagal ko na po pinagtatanggol yung mga Duterte.
Hindi pa po ako maabot ng million followers eh. May mukha pa ako. Kayo ba maniniwala? Yung mga walang mukha, na walang mga pangalan, na basta na lang sumulpot, magkakaroon sila ng mga million views? Diyan ako hindi bilib sa mga tokmol na to eh. Takot sila, kinakailangan nilang mga tuwiran sa mga amo nila, bakit bilyon-bilyon ang ginagastos natin sa pagpapaayuda? Tuwan-tuwa po sila no, pag nag-aayuda eh. Pero ngayon nagsisitahan na sila. Bakit bagsak pa rin si Martin? Bilyong ayuda ng pinamimigay nyo. Direkta po. Mga congressman pa, ilang congressman na yung nakita ninyo na namumudmud mismo. Mismo si Martin. Di ba? Nakikita natin yan na di ba? Kahit magmukhang tanga, namumudmud po ng ayuda. Itong mga congressman. Bakit po hanggang ngayon bagsak pa rin si Martin, 14? Bakit po bagsak pa rin ang kanilang amo? Oy, kayo mga taga-TikTok, ha? Mag-heart-heart lang kayo. Libre lang yung heart-heart niyan. Kayo naman sa YouTube, mag-likes lang po tayo. Heart-heart lang kayo. Hindi yung pasok lang kayo ng pasok. Okay. Sa totoo po, no? Sa totoo lang, yung ex, wala pong gano yan. Takot na takot kayo kasi kinakailangan nyo magkaroon ng paliwanag kayong mga congressman. Kung bakit matatalo kayo ngayon. O, tinatambakan po sila eh. Gastos po, bigay ng bumabahang ayuda pero kulelat. Eh sinisita na sila ng mga amo nila, Chuck. O, inaano nyo ba yung mga ayuda natin? Baka hindi na pupunta sa tao yan. Bakit kulelat pa rin kami? Di ba? Kung ako ang amo ng mga yan, putya, daang bilyon na pinamigay natin. Bakit hindi tayo nag-i-improve? Mga kakampi naman natin yan. Anti-Duterte ang Pulse Asia, yung may-ari ng Pulse Asia. Pag pinakinggan mo, talagang anti-Duterte. Pero walang magawa. Talagang gusto ng tao yung mga Duterte. Oh. Ano po ibig sabihin yan, mga kapatid? Sinisita na sila ngayon. Kinakailangan nilang magkaroon ng paliwanag. Eh, kayo nga, antindi pa ng kakampi niyo. Fake accounts, talaga magkakaroon ng mga million followers sa mga fake account. Magbigay kayo ng fake account na may million followers. Napakalaki pong kalokohan yan. No? Yung mga tao po, kaya po maraming nanonood sa mga pro-Duterte kasi maraming pro-Duterte. Hindi nyo pa rin po ba naiintindihan ngayon? Pati po ba yung ano nang tawag doon? Algorithm? Pag lagi ka nanonood ng pro-Duterte, ibibigay sa iyo pro-Duterte. Pag lagi ka nanonood ng mga anti-Duterte, panay anti-Duterte ang ibibigay sa iyo ng algorithm. Ibig sabihin, kaya maraming nanonood, sinasabi niyo umaabot ng milyon sa nanonood sa mga pagpuri kay Duterte, kasi sabi niyo tao, naaabot, di ba? Naaabot yung milyon-milyong tao. Kasi maraming interesado sa pumupuri kay Duterte. Yun lang po yung pwede nating maging paliwanag doon. Hindi po yung kung ano-ano. Thank you very much dito sa nagbigay ng heart me. Yan. Oh, mag-heart lang po kayo. Pindot-pindot lang po kayo ng hearts dyan para may pakinabang. Hindi yung nood-nood lang. Yan, very good. Heart lang po. Hindi po pwede yung nood lang kayo na nood tapos hindi kayo nakikipagtulungan. Para po araw-araw na tayo ritong mag-TikTok din. Dito sa YouTube, araw-araw kami. Okay. Iyan po yan eh. Ito po, kalokohan po to. Hindi po yan. Kahit na po anong fake accounts ninyo. No? Kayo, baliktad eh. Kayo yung maraming pera. Kayo yung nasa administrasyon.
kayong umaangal sa mga fake accounts, dapat kami. Nakatambay po ako sa X eh. Alam niyo po ba na mas maraming anti-Duterte sa X kaysa sa pro-Duterte? Konti lang po pro-Duterte na nakatambay sa X eh. Nakatambay na nga kayo sa X, inaangal niyo pa. Sa TikTok at saka sa Facebook, lagi po balitang-balita yung mga tunay na tao, account ng tunay na tao na pro-Duterte, laging tinatanggal, laging nati-take down. Hindi lang kami iyakin katulad ni French Castro na magpapatawag pa ng taga-Meta para pagpaliwanagin kung bakit na breakdown. Kasi nag-make up ka ng pang St. Peter, kaya napagbintangan ka na ikaw ay, ano yung kaso niya sa Facebook? Na nanggagaya ka, hindi ikaw yun. Anong tawag doon? Ano yung sinabi ng Facebook na bakit tinake down yung ano niya? Impostor. Impostor ka. Hindi ka nakilala ng Facebook eh. Biglang-bigla naka St. Peter sa makeup ka eh. Okay. Impersonation. Paano? Hindi ka nakilala ng Facebook. Nakalagay doon, teacher ka. Putya, mukhang hindi naman teacher to. Impersonation. Ngayon po, sinasabi nila ngayon na marami pong fake account. Given na po yan eh. May mga fake. Kung babasa, actual to magbasa lang po tayo ng mga account dito sa X. Tignan nyo po, yung mga political lang po. Tignan nyo kung sino yung mga pro-anti-Duterte dito. Anong mga pangalan? The King. Banat po yan kay Bongo. The King ang pangalan. Ito pa po. Sa X po to tignan po natin kung ano mga pangalan nila. At tignan nyo po kung sino ang tunay. Meron dito, Maharlika. Kilala natin yun. Totoong tao yun. Ito pong mga anti-Duterte ang hindi tao rito eh. ABS-CBN. Meron kayong ABS-CBN. May TV5. Panay pro-Duterte, anti-Duterte to. Kayo pa umaangal. Wala nga akong nakikitang ano rito eh. Nakatambay sa X eh. Si Tio Moreno lang eh. Si Joy Cruz, si Maharlika, mga totoong tao. Okay. Magbibigti na. Hindi kami magbibigti, lalaban kami. Nakakaawan, matagal nyo na sinasabi yan. Pag nakulong si Tatay Digong, magtago na kayo. Pag nakulong si Tatay Digong, mag-iiyakan kayo. Kayo po nag-iiyakan eh. Nang nakulong si Tatay Digong, nag-iiyakan kayo eh. Bagsak kasi kayo. Bagsak ang rating ni Baby M. Okay. Ito po ang paliwanag nila. Tayo po, naniniwala po tayo na malaki po epekto ng pagkakakulong ni Tatay Digong. Naging popular po ang mga Duterte lalo. No? Naging popular po ang mga Duterte. Tapos si BBM na nakita po natin na utak, no? Umami naman po na wag na po kayo magtalo-talo. Umami na po si BBM. Tuwan-tuwa nga siya na binalita na dinala na sa dahig si Tatay Digong. Ilang oras, siya po nag-press con. Nagtataka nga ako rito mga to, bakit pinaaamin pa kung sino ang mastermind. Si BBM nga pinagmalaki pa na siya yung nagpakulong. Yung gobyerno nagpakulong. Sino ba pinuno ng gobyerno? Okay. Bakit po tayo, simple lang po yung paliwanag natin kung bakit tumaas yung popularidad ni BP Sara. Before po to, no, siyempre, pati po yung mga bumoto kay BP Sara, teka, nanibago sila, no? Nanibago sila. Dami naman aminin natin, no, baka merong mga ilan dyan na nag-isip, teka muna, ganyan pala yung confidential fund. Kasi ang hirap po sagutin eh. Binagyo tayo eh. Yung mga Mary Grace Piatos eh. Pero nung napatunayan na natin, napatunayan po na itong gobyerno ni Marcos, wala nang ginawa kundi atakehin ng mga Duterte. Meron pong Quadcom, ngayon may Tricom, iba pa po yung special para kay BP Sara lang. Yung Quadcom, 4 na committee.
Wala po silang ibang inimbestigahan. Hindi po sila nag-iimbestiga sa kidnapping, hindi po sila nag-iimbestiga sa anumang krimen, hindi po sila nag-iimbestiga bakit mataas pa rin ang presyo ng bigas, hindi po sila nag-iimbestiga sa kung ano-ano pa man na problema ng bayan. Hindi nga yata inimbestigahan niyang lintik na bumagsak na tulay. Pero lahat po ng tungkol sa Duterte, inimbestigahan po nila. Ibig sabihin, nakatutok po itong gobyerno na to sa mga Duterte. Nung una, nalilibang yung mga tao. Alam niyo naman yung mga tao, di ba? Okay yan, nalilibang kami. Di ba? Nakakalibang po yan, yung contempt. Puta, contempt na. Contempt na yan, Paduano. Meron pang nagnakawan ng meron pang tumira ng hopya ni Marcoleta. Nakakalibang po until nanawa na po sa paglilibang yung mga Pilipino. Kasi matapos po nilang malibang, paulit-ulit, nililibang po sila ng mga sino iko-contempt ni Paduano, sino yung mga tatakutin ni Dan Fernandez, sino yung sisigawan ni Abante, nanawa na tayo kasi pagkatapos manood ng mga tao, mataas pa rin ang presyo ng bigas. Pagkatapos manood ng mga tao, mahal pa rin ang mga bilihin. Traffic pa rin. Napapanood pa natin, pag kami 8 ka, pag congressman ka, pwede kang tumawid sa habang kayo natatraffic, pwede kang dumaan sa busway. Basta anak ka ng senador, anak ka ng tatay ka ng senador, kitang-kita nyo yung diferensya Di ba? Hindi tayo nakikialam. Nung si Kibuloy ay mga KOJC lang po yung apektado. Nung si Kibuloy ay pinaradahan ng sangkatutak ng mga pulis. Pero nung si Tatay Digong na yung dinakip, ibang usapan na. Di po ba? Wala nang batas-batas tong gobyerno to. Basta Duterte ka. Expose po sila kay Tatay Digong. Ito po, yung popularidad ni BP Sara at pagbagsak ni BBM, simple lang po yan. Sawa na po yung mga tao sa kaka-atake nyo sa mga Duterte at wala kayong ginagawa. Nasundan pa yan ng sunod-sunod na mga rape. Ang dami pong krimen. Ganun lang po dapat ipaliwanag yan narito lang po ako. Bakit naman niya ako hanapin? Papatigok niya ba ako? Yan ba sinasabi mo, ICC? Kaya mong paniwalaan niya? Kaya mong panagutan yan? Nananakot kayo? Direct? Ako hinahanap ni Direct. Bakit daw? Tatakutin niyo ako? Utot niyo. Narito lang ako sa Calle Hidalgo sa tapat ng simbahan ng Quiapo. Puntahan niyo ako. Araw-araw. Kawawa daw ako pero nanonood ka sa akin. Tanga. Kung kawawa ako. Okay. Ito po ang paliwanag. Sinulat ko para sagutin natin. Guest po ng ANC. ABS-CBN yun, di ba? Guest nila itong si Calvo na si Ronald Llamas. Okay. Ito po ang paliwanag nila. Wala naman daw surge. Dinideny po nila yung surge ng popularity ni BP Sara. Dina-downplay po nila yung tao na galit nung pinakulong si Tatay Digong. Kasi ang mga political analyst na to, katulad nito ni pinagbubunyi nila yung pagkakakulong kay Tatay Digong. Kung pinagbubunyi nila na tagumpay, hindi nila matatanggap na yun na naging dahilan kung bakit bumagsak, sumemplang ang rating ni BBM. Kinakailangan nilang magpaliwanag. Di ba? Hindi naman daw totoo na sumikat yung mga Duterte. Ito po ang mga nila. May mga words po sila na pampatalino lang. Nagmumukha lang silang matalino. Pero hindi naman po katanggap-tanggap. Okay.
Oh, fake news daw yung rating natin. Hindi po amin yung rating na yun. Kakampi nyo nga yung Pulse Asia eh. Tangingot ka pala eh. Hindi mo kasi napapanood yung presidente ng ng Pulse Asia. Manood ka kasi. Pananood mo kasi kay Ninyo eh. Yan na nahihita mo sa kanunood mo kay Ninyo, Jempot. Pangalan mo palang Jempot eh. Manood ka ng mga ABS-CBN man lang para yung mga English ba yung salita? Hindi po kami nagre-rating, wala po kaming survey. Mahirap lang po si Badong. Ang survey po na to ay Pulse Asia. Yung Pulse Asia po, anti-Duterte yung presidente nun. Biruin mo, anti-Duterte na, pero lumalabas pro-Duterte. Wala tayong magagawa eh. Sige. Kahit hindi nyo tanggapin, ito po mga paliwanag nila. Ito daw po ay tightened. Yung supporter daw po ni Tatay Digong, ang epekto daw po na tightened niya. Na kumbaga dati daw yung mga support, tama rin naman yun, di ba? Yung mga supporter ni Tatay Digong dati bago siya ipakulong, wala lang, parang ganun ba? Binabanatan ba si Digong? Wala lang. Di ba? Pero sa mga diehard, kaya nga may diehard eh. Diehard Duterte supporters. Yung mga pangkaraniwang Duterte, yung mga naniniwala kay Duterte lang, naniniwala lang sila. Yan yung mga taong, ganun ba? Sige, Duterte pa rin kami, kaya lang wala kaming time dyan sa mga rally-rally na yan, di ba? Yan po. Nung pinakulong po si Tatay Digong, iba na, galit na, pati yung mga yun. Yun po, nagkakaisa kami ron, naniniwala ko doon. Okay. Pero, ang nakinabang daw nito si BP Sara, tama naman yun. Pero nakakalimutan ninyo, marami yung mga walang pakialam. No? Wala po silang pakialam. Hindi po sila maaring pro-Duterte sila, maaring gusto nila yung war on drugs ni Duterte. Kaya lang, wala kaming pakialam. Wala kaming pakialam sa politika. Pero nung nakulong na po si Tatay Digong, bigla na po sila nagkaroon na ng pakialam. Kasi nakita nila eh. Anong pagkakaiba? Etong tao na to na nagsulong ng war on drugs, na nakinabang ang Pilipinas. Totoo naman na nakinabang tayo sa war on drugs ni Tatay Digong. Balibalik ta rin nyo man ang paliwanag. Hindi nyo mapapasabalian na yung mga Pilipino, yung mga pangkaraniwang Pilipino ay nakinabang sa war on drugs ni Tatay Digong. Totoo naman tumahimik sa mga komunidad. Yung pong mga walang pakialam, nung pinakulong po si Tatay Digong, ay teka muna, bakit yung pinagbibintangang bangag, ulitin ko sa mga tanga, pinagbibintangang bangag, bakit siya yung nagpakulong sa tao na naglumaban sa droga? Ganun na ba talaga ang mundo? Kung sino yung lumaban sa droga, yun yung makukulong. Kung sino yung hindi lumalaban sa droga, siya pa yung nagpakulong sa lumalaban sa droga. Puta, baliktad. Napakasimple po nun. Yung mga walang pakialam, bigla nagkaroon ng pakialam. Galit na po sila. Kaya biglang yung dinidinay nyo na nagka-surge dahil si Tatay Digong ay pinakulong. Totoo yun. Nagka-surge. Kasi yung galit. Thank you very much kay John Paulo Salto na nagbigay ng 50 pesos na pangkape. Okay. Nakuha po ng mga Duterte yung mga walang pakialam. Kaya ang taas ng binagsak ni BBM. Di ba? Okay. Ang katwiran ngayon, battle of narratives daw. Sabi nito ni Llamas, battle of narratives yan eh. Yan. Sa totoo daw, battle of narratives daw yung nangyayari. Mas malakas daw yung narrative ng mga bumabanat kay BBM kaysa nagtatanggol kay BBM. Hindi po simpleng mas malakas yung parang gusto niyang palabasin. Mas magagaling kasi yung mga bumibira kay BBM kaysa nagtatanggol. Tama naman yun.
mas magagaling naman talaga yung mga pro-Duterte vloggers. Kahit kayo eh. Di ba? Kahit kayo, maniniwala kayo, yung mga pro-BBM, maniniwala kayo na mas magagaling yung mga vlogger ni Duterte kaysa sa mga vlogger ni BBM. Eh, pinakasikat yung vlogger, si Talakera at si Ninyo. Di ba? Si Talakera at si Ninyo. Kaya yun po yun, natatalo daw. O, natatalo daw ng narrative. Battle of narratives lang daw, sabi ni di umamin kayo na wala kayong silbi. Lalo na kanalyamas. Lagi ka nasa TV, lagi kang iniimbitahan. Panay anti-Duterte yung sinasabi mo pag nagigess ka. Di umamin ka na wala kayong silbi. Umamin kayo na kahit na anong araw-arawin ni Auntie Claire na siraan yung mga Duterte, walang silbi. Bakit? Full fruit ang Duterte. May mga tao po na kahit na anong paninirang gawin nyo, hindi po nyo masisiraan. Isa po yan si Pangulong Duterte. O yan po yun. Tsaka hindi po to battle of narratives. Hindi po pagalingan ng kwento. Patamaan po to. Oh. Ito po ay hindi po pagalingan eh. Hindi naman abogado si Maharlika, pero bakit mas kapanipaniwala siya kaysa kay Auntie Claire? Hindi naman abogado si Banat Bay, bakit mas kapanipaniwala siya kaysa sa nag-aaral ng abogasya? Nag-aaral pa lang ng abogasya eh. Ano po yung battle of narratives? No? Sino po yung nagsasabi ng mas katotohanan? Yung mas kapanipaniwala. Sige. Isa-isahin natin. Ano po ang mas katanggap-tanggap? Yung sinasabi na yung pinagmamalaki namin ng mga Duterte supporter na maganda ang war on drugs? O yung sinasabi ng anti-Duterte na demonyo ang mga nagpatupad? Yung war on drugs ay naghihirap ang mga Pilipino, mayat maya. Sino papaniwalaan ng pangkaraniwang tao? Hindi po yung pagalingan ng pagsalita. Yung naramdaman ng tao. War on drugs. Sinasabi nyo, yung mga anti-Duterte, kasamaan yung war on drugs. Patay dito, patay doon. Pero ano po ang pinaniniwalaan ng mga tao? Yung sinasabi namin na nakabuti ang war on drugs. Sino po bang mas mapapaniwalaan dun? Mamaya po mga tanong ha. Kulang kayo. Okay. Ito pa. Sino po yung mas kapanipaniwala? Tahimik nung panahon dito, di ba? Mas tahimik daw ngayon. Ang sinasabi po ng mga anti-Duterte, mas panatag daw ngayon ang kalooban ng mga Pilipino. Mas payapa daw ngayon. Mas tahimik daw ngayon. Sige nga, kayo magpasya. Sinasabi namin, mas panatag tayo nung panahon ni Duterte. Minsan po, kahit na gaano kayo kagaling magsalita, si Ronald Llamas, mas magaling sa akin magsalita yan. Pero, kung kasinungalingan naman, kung kalokohan naman yung pagsasabi ng mga politika, hindi lang po si Ronald Llamas. Talagang mas magagaling sila. Sila Heider yan. Nag-English-Englishan pa yung mga yan. Pero kung ang sinasabi nyo ay hirap na hirap kaming intindihin, hindi dahil sa English. Hirap na hirap kaming intindihin dahil hindi namin alam kung saan doon ang katotohanan. Yari tayo dyan. Okay. Naniniwala ba kayo na mas ngayon? Mas mababa krimen ngayon? Yan yung pinagmamalaki nila eh. Mas mababa ang krimen ngayon kaysa nung panahon ni Duterte. Sino po ang mas kapanipaniwala?
O, ito pa isa. Mababa na raw ang inflation ngayon. Samantalang ang taas ng presyo ng bigas. Sino po ang mas hindi po nyo kinakailangan na magsinungaling. Ang kaya po kapanipaniwala yung mga pro-Duterte kasi nagsasabi lang ng totoo. Kahit na ano sabihin nyo na bumababa na po ang presyo ng bilihin. Asan? Asan ang bumababa ang presyo ng bilihin? Okay. Safe daw ngayon kaysa kay Digong. Ha? Talaga? Mas safe ngayon kaysa nung panahon ni Digong? Oh, sino papaniwalaan nyo? Yung katotohanan o yung magagaling magsalita? Ito ang pinakamalupit na pinalalaganap nila. Panay Duterte. Kasalanan ng Duterte ang lahat. Pag may sumulpot, 3 taon na si Marcos, may bumagsak na tulay. Ay, kasalanan ni Duterte yan. Automatic eh. Hindi pa alam kung anong dahilan eh. Nakapagsalita na kagad na kasalanan ni Duterte. May kinidnap. Ay, kasalanan ni Duterte yan. Kinidnap at napatay. Involved pala sa Pogo yan. Pogo, Duterte. Duterte pala yan. Totoo ba yun? Maniniwala kayo doon na lahat na nangyayari ngayon kasalanan ni Duterte? Sino po? Sino po ngayon yung paniniwalaan? Ang dami-dami yung mga budget sa press. Yung press po anti-Duterte. May isang Move It rider, sinaksak, kinuha motorboss. Kita nyo? Nangyayari ba yan sa panahon ni Duterte? Sasabihin nyo na mas mababa krimen ngayon? Yung nararamdaman nating krimen. Bakit bumalik na naman yung binabalot ng plastic sa NAIA? Bakit yung mga kargada, kayong mga tumitira sa Duterte, sana lang, no? Ito lang panalangin ko sa inyo. Hindi ako masamang manalangin eh. Sana walang mabiktima sa inyo ng mga adik. Sana kayo, yung pamilya nyo, hindi kayo magkaroon ng adik. Kasi puring-puri kayo. Galit na galit kayo kay Duterte. Pero sana lang hindi kayo maging biktima ng adik. Sana lang wala kayong maging kapamilyang adik. Yung po kasi nilutas ni Duterte. Yun yung gusto niyang iligtas tayo eh. O ano po ang sabi ni Duterte? Pag meron ka ng kapamilyang adik, ang dami nyo ng problema. Isang pamilya, isang tao lang, isang pamilya lang. Isang kapamilya nyo lang ang adik. Grabe ang dinudulot na problema. Kayo pong mga nananampalataya sa mga adik, wala ba kayong kakilalang adik? Sa tingin nyo ba maaluan ng buhay ng may mga adik? O, sus lang ang sasabihin mo. Sus! Talaga? Ano ba kayo? Mayayaman ba kayong mga anti-Duterte? Na paglabas nyo ng bahay ninyo, may kotse na kayo, diretso na sa opisina? Kasi kaming mga mahihirap, nakita po namin. O hindi nga ako, kami nga mahihirap eh. Di ba? Kami nga mahihirap eh. Kami kasing mahihirap na paglabas mo ng yung ibang mahirap na kasama namin, lalabas pa sa looban, bago makalabas sa looban, naglipa na yung mga adik dyan. Bakit tuwan-tuwa sila kay Duterte? Kasi nawala yung naglipa ng adik. Ngayon, o kami, wala naman looban. Pero yung bago ka makarating sa sasakyan mo, marami ng adik. Nung dumating si Duterte, nawala yun. Milyon ang sumuko sa tokhang. O, drug lord pa ngayon. Kita nyo? Ayan pa isa, di ba? Ang ganda niyan eh. Battle of narratives ba gusto nyo? O, sino po pinaniniwalaan ng tao? Tayo po, ang sinasabi natin, si Tatay Digong, nilabanan yung mga drug lord. Etong mga tukmul na to, ang sinasabi, drug lord daw si Tatay Digong. Nagtataka kayo bakit hindi kayo pinaniniwalaan. Hindi po para nila mapatanggap yan, ang daming salita niyan. Di ba? Ang dami pong salita niyan. O, talaga naman, yan lang ang kayang sabihin.
May prueba ba yan? Wala. Michael Yang lang. Tanong, si Michael Yang ba kinasuhan nyo? Oh, kanina drug lord, ngayon protector na lang. Nakukuha po ninyo? Oh, wala pang 1 minuto, nagbago na kagad si Panadero. Sabi niya kanina, drug lord si Tatay Digong. Ngayon, protector na lang. Nakikita niyo po yung diferensya? Normal sa kanila magbago ng pag-iisip. Sa tingin niyo ba pareho yung protector at drug lord? Magkaiba po yun. 1 minuto pa lang nakalipas. Bago na kagad. Drug lord, naging protector na lang. Ganyan po kalupit yung mga utak na mga yan. Nakikita niyo po? Sino ngayon paniniwalaan ng mga tao? Pag napaniwala niyo yung kapitbahay niyo, kami, kaya namin ikwento sa hindi namin kakilala, mabuti pa nung panahon ni Tatay Digong, tahimik, no? Kayo ba? Kaya nyo ba lumabas ng bahay nyo yung nagsasabi na drug lord si Tatay Digong? Kaya nyo ba sabihin sa labas? Hindi nyo kakilala? Nagtitinda lang. Si Duterte, mabuti nga sa kanya, no? Mabuti nga kay Duterte kasi drug lord yan, eh. Tinitiyak ko sa inyo, hindi nyo kayang sabihin yan. Saan nyo lang nasasabi ang mga sinasabi nyong drug lord si Tatay Digong? Saan? Dito lang. Sa TikTok lang. Bakit? Di ba? Yan yung sinasabi ko sa inyo. Battle ba to ng narratives? Battle lang po ba to ng tokis lang? Hindi po. Ito po ay battle ng katotohanan. Ito po ay labanan ng katotohanan. Tinitiyak ko sa iyo, yung kapitbahay mo, hindi mo masasabi ang sinasabi mo riyan sa TikTok, eh. Sinasabi mo na drug lord si Tatay Digong, tinitiyak ko sa iyo, sumakay ka ng tricycle, hindi mo masasabi yan. Pero kami, kaya namin sabihin na nung panahon ni Tatay Digong, mas payapa ang ating bayan. Nakakatiyak po kami doon. Naaayon sa